Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa ating mga SSS members. Ikaw ba ay may anak, kapatid o asawa na nais mag-aral? Nahihirapan ka ba ngayon na mai-provide ang kanilang mga tuition fee at iba pang gastusin sa pag-aaral nila? Alam niyo ba na pwede na tayong mag-avail ng educational loan assistance sa SSS ng up to 200,000 pesos? Kung paano ay yan po ang ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all SSS members, dapat alam mo to. Avail 40,000 up to 200,000 pesos educational loan. Paano nga ba mag-apply? Ano nga ba ang mga qualifications at eligibility requirements? Ang buong detalye alamin. Para sa lahat ng SSS members na nais mag-avail ng educational loan assistance. Ang lahat ba ay qualified makapag-avail or may conditions at eligibility requirements nga ba? Kung paano, ano at saan pwede mag-apply ay panoorin niyo po ito. Ano nga ba ang mga qualifying requirements? Kung first-time borrower po tayo, dapat ikaw ay below 60 years old, may monthly salary income na 25,000 pesos or below, with at least 36 posted monthly contributions. Kung kulang pa po ito ay dapat paabutin nyo muna maipost. At up-to-date ang lahat ng loan payments if meron man. At kung old borrower na po kayo, need lang may posted contributions ka, at least 6 months, within the last 12 months, at dapat updated din ang loan payments if meron man. Sino-sino ang mga covered beneficiaries? Ang covered na mag-avail ng educational assistance ay ang mga sumusunod, member, kung single mga kapatid, member spouse at members children. Alin man dito ay pwede. Ang mapipiling beneficiary ng educational assistance ay hindi pwedeng palitan ng iba kung ito ay nai-apply na. Ang SSS member ay allowed lamang makapag-avail para sa isang beneficiary. Ano-ano naman ang mga documentary requirements? Need nyo lang mag-submit ng mga sumusunod, valid ID, proof of monthly salary ng SSS member, accomplished application form, current school assessment or statement of account, at proof of relationship ng SSS member at ng EJOT beneficiary. E paano naman mag-avail o mag-apply ng educational loan? Ito po ay nakadepende sa courses or degree na kukunin po natin. Kung nasa vocational degree lamang si beneficiary, ay pwede siyang makapag-avail ng 4 semester or up to 40,000 pesos. Kung 6 trimester ang nakuhang degree, ay pwede po kayong makapag-avail ng at a maximum of 60,000 pesos. Kung halimbawa ay nasa 4 years degree course ang kukunin ni beneficiary, si member ay pwedeng makapag-avail ng up to 160,000 pesos maximum. At kung nasa 5 to 6 years or more than pa ito ay pwedeng makapag-avail si member ng up to a maximum amount of 200,000 pesos. Napakalaking bagay po ito para matugunan ang pag-aaral ng iyong mahal sa buhay. Ang tanong, paano naman ang payment terms nito? Baka mahirapan ang member. Hindi po mahihirapan si member dahil may allocated years to pay po tayo sa kada proceeds of loan na ma-approved. Kung nasa 20,000 below lang nagnailuan ay babayaran mo lang ito ng 1 year. If 20,001 pesos hanggang 40,000 pesos ay 2 years ang payment terms po natin. Kung 40,001 pesos hanggang 60,000 pesos ay hanggang 3 years ang ating payment terms. At kung 60,001 pesos hanggang 80,000 pesos ang na-approved na loan ay need nating bayaran ito ng 4 years. At kung more than 80,000 ang nailuan natin, ay may payment terms po tayo ng 5 years para ito ay mabayaran. So hindi po tayo mahihirapan. Sa mga nagtatanong paano nga ba mag-apply ng educational loan? Need lang mag-submit ng educational loan application form sa any SSS branch, at once na-evaluate na ni SSS at approved na ay bibigyan po kayo ng issuance of disclosure statement at acknowledgement stub. Need nyo po yan itago para sa pag-claim ng check 1 ito ay ibigay na. Makakatanggap po kayo ng text or notification through your email if ready to pick na ang check, then magpunta lamang sa SSS branch na inapplyan nyo para makuha na ang check or ang inyong loan proceeds.
Ganun lang po kadali mag-apply ng ating educational loan basta't kumpleto po kayo sa requirements at pasok naman sa qualifying conditions ay mabilis na ito. At para din sa kaalaman ng lahat ang interest at iba pang charges na ikakaltas sa inyong proceeds ay ang mga sumusunod. 6% per annum interest charges, at kung hindi siya nabayaran ang unpaid amortization ay mapapatungan ng 1% penalty sa kada buwan na mag-lapse po tayo ng payment. At kung sakali naman na gusto nyong papalitan ang check, ay magbabayad po tayo ng 300 peso service charges for the replacement. That's it. Naway makatulong po ito sa lahat ng nagnanais mag-avail ng educational loan sa SSS. Tandaan lamang na alamin muna lahat ng details bago mag-apply para sigurado po tayo sa ating decision. Ito ay mabilis lamang na ma-approved kaya sa mga nagnanais ay mag-avail na po kayo for your daughter o son's school expenses. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.